Ayan, good day mga bro. Katatapos lang ulit ng isang natin. Isa na namang project na Honda Wave 100. Yun. So, ayan. Nag-install tayo ng mga ilaw, syempre, hazard, mini driving light. Ayan. So, pakinggan nyo naman Ayan. So, yan yung outcome na ginawa natin. Ayan. Loud horn. Ayun. Ganda. Ganda na pero kahit na local lang yung yan niya. Hindi siya yung original. 200 plus lang yan pero okay naman na. May pang kusina lang. Tsaka na lang siguro magpalit pagka may budget. So, panoorin nyo kung paano natin ginawa. So, tara. Sabihin natin. Panoorin. Yun na nga mga bro, meron tayong bisita ngayon dito na Honda Wave 100. So, stock na stock talaga to. Kundi yung isang ilaw. Ayan. So, pinagkatiwala ng nagpapagawa, pinagkatiwala na sa atin. So, ito yung niya, status niya. Ngayon. So, gusto ng may-ari, palagyan ng ilaw. Ngayon, palagyan ng busina na malakas. Kasi nagkakaproblema na siya dito sa niya. Nahirapan na daw siyang bumiyahe ng gabi kaya minsan or madalas hindi na niya to ginagamit. So nagdesisyon siya na pa-upgrade na lang yung wiring nito, no? Kasi siyempre mahirap nga naman pagka lumabas ka ng gabi, napakahina ng ilaw mo, no? Ayan. So sine-check ko lang lahat ng mga kung ano yung status ng motor na to. So sira na yung na ito gear indicators so palitin na rin pag may budget siya, palitan niya na lang. Okay, so ito yung Honda Wave 100 na gagawin natin. So buksan na natin. So ayun na nga, pagbukas natin tumambad yung mga sampayan. Hindi, joke lang, mga wire na hindi ko alam kung saan nila ginamit. So napakakapal, ang haba-haba. So, syempre, palagi ko dyan, yun ginawa ng switch dun sa may stator, wire, sa may yellow wire, kung saan nagsusupply ng AC yung stator, papunta sa headlight. So, ayan, ginawa nila ng switch at dun sila kumuha. Ayan. So, ito yung before, itsura niya. Ayan, so, makikita nyo naman yung ayusin natin to. Ayan. Tatanggalin natin yung mga hindi dyan. Just full wave na rin natin, no? Papalitan natin yung regulator na yan. So, tara. Simulan natin. Pero bago yan, syempre, check muna natin yung mga nandito. Pinutol ko na yung wire. Mga ibang wire. Tapos, dito, chine-check up ko pa rin kung ano pa yung mga dapat na baguhin or ibalik sa dati. So, bago natin to gawin, balik muna natin sa dati. Siyempre, nilinis muna natin. So, ito. Hindi ko na siya ginawa kagabi. Dahil nilinis ko lang muna. Para mas makita nyo yung itsura niya. Habang di pa natin siya nasisimulan. So, pasilip ko sa inyo yung mga gagamitin natin. So, ito yung mga materyales, mga terminals, domino switch, voltmeter, T15 na pang signal, headlight, tsaka regulator, hollow switch, mga switching relay, at syempre Bosch relay, tsaka electrical tape, may driving light at PIA horn na take to 200 plus lang. Tsaka syempre mga switches, mga connectors, ganyan, mga wirings. So, as usual, yung pinakauna lagi natin ginagawa, full wave muna natin to. Sa pag-full wave naman, hanapin nyo agad yung center tap na dalawang coil. Katabi nun kasi yung yellow wire. So, ito yung yellow wire. Ayan Katabi niya itong center tap or dalawang coil na magkasama. So, dyan pa lang, alam nyo na yung malapit is yun yung puputulin nyo. Gamit ang cutter, kakat natin to.
Ayan, yung yellow wire na to. Okay, kakat natin yan. So, pagkakat, ihang nyo lang. Ngayon, para masigurado natin, titesterin natin yan. Para malaman nyo na yan nga yung yellow wire. Gamit yung tester. Continuity. Tapos, ito yung yellow wire. Ngayon, wala nang connection yung yellow wire sa white kasi pinutol nga natin, di ba? Ngayon, para ma-confirm natin na yan nga yun, punta tayo sa yellow. Lalagay ko siya sa yellow. Ito yung yellow. Ayan o. Or dito na lang para mas malapit. Yan, yellow wire. Dapat tutunog yan. Yun. Pag nilagay ko dito sa isa, wala. Wala. Dito meron. Kumpirmado, tama yung pinutol natin. Na dilaw nga. Okay? Ngayon, pag putol natin ng dilaw, putulin din natin yung ito. Yung ground. Tanggalin natin. So, syempre, dahil tinanggal na natin, wala nang connection sa ano yan. Lang, tanggalin mo natin yung mga kapal. Mapapansin nyo, meron na tayong dalawang nakahang. Yung dilaw at saka yung ground. Okay na, di ba? So, ganun nga. Ganyan lang ang pag ano. Saan yung ano natin, pangkikil. Kung hindi nyo ikikikil yan, mga bro, no? Ito, gagawin natin ganito. Kikikil ko siya. Kailangan nyo kasing palabasin yung makintab dahil hindi didikit yung hinang dyan. Dahil nakabalot yan ng electrical varnish. Kaya mapapansin nyo parang kulay ano, bronze. Kailangan palabasin nyo to. Okay, yan, ganyan. Tapos, subukan natin hinangan. Dapat didikit na. Subukan natin. Pag hinang naman, kailangan lalagay nyo muna ng lid yung panghinang nyo. Huwag nyo ilalagay agad. Lagyan nyo ng ganyan, tapos, tapat. Tapos, sa paghinang, dapat ibababad nyo. Tsaka nyo lagyan. Ayan o. Yan nyo lang. Pag yan, tinutuklap na yung varnish, normal lang yan. Yan nyo lang. Yan nyo lang. Tapos habang nakatutok, nilagay nyo ng panghinang. Yan, para solid. Oh, pansin nyo? Kumintab. Focus mo. Focus mo yan. Yan. Kumintab. Pero syempre, aalisin yung mga nalaglag dyan dapat. So, okay na, di ba? Meron na tayong pang connection. Sabi nyo na. Okay, kailan? Kailan? Yan, tatapat ko lang. Tsaka yung hinangin. Gaya ng sabi ko, ganyan muna ng panghinang. Tsaka yung hinangin. Yan o. Malalaman nyo na tama yung pagkahinang kung makintab. Ayan. Ayan, pagkatapos din, syempre, lagyan nyo ng shrinkable tube para naman hindi naka-expose yung pinaghinangan ninyo. Okay? So, ayan. Okay na rin siya. After natin malagyan yung nag-iisang coil kanina na tinanggal natin, so nag-iisa lang yan, di kayo malilito dyan. Andyan lang yan. Di ba kinat nyo siya? Hinihininang nyo yung nilinisan nyo, tsaka nyo dinugtungan ng wire. Okay? Yung wire na yon idudugtong nyo naman dun sa tinanggal nyo kaninang dilaw. Okay? So, ganun lang. So, dalawa lang yung puputulin nyo, yung dilaw, tsaka yung nag-iisang coil, which is yung connected sa ground. Kailangan nating ihang at lagyan ng wire para i-connect dun sa una nating pinutol. Okay? Na yellow wire. Para ma-full wave na natin siya. So, after yung mahinang, kailangan siguraduhin yung solid yan. Mga bro, no? Hindi pwedeng hindi ganun kakintab yung hinang. Hanggat maaari, makintab, tsaka gumamit kayo ng original na soldering lead. Prefer ko yung mga Ichiban, ganun, na brand. Kasi yun kasing gamit ko eh. Tapos, syempre, lagyan nyo ng electrical tape. Ayan. Ako kasi ganyan ginagawa ko, nilalagyan ko ng electrical tape. Tsaka ako naman, papatungan ng shrinkable tube. Ayan, para talagang safe, no? Walang dahilan para sumabit siya or mag-short dun sa ground ng body ground ng stator. So, sa dami ng mga na full wave ko, wala pa namang
nagka-aberya, no? Or, yun nga, nag-short, nag-ground. Okay, so lahat sila ay gumagana pa naman ngayon. Okay? So, yun yung maganda. So, ganito kasi yung proseso ko, kaya ganito rin paulit-ulit yung ginagawa ko. Yan. So, pagkatapos nyan, pinakamaganda, siguraduhin yung walang sumayad na wire. So, testing natin kung okay na ba. So, saan ka nagtusok? So, yellow tsaka white. Testing natin kung meron siyang ground. Sige, testing mo. Ayun. Okay na. Yung isa naman. Testing mo. Oh, testing mo silang dalawa ngayon. Dapat may reading. Yan, dalawang yan. Ayun, 1.3. Goods. Full wave na. Ayan, naibalik ko na yung stator niya. So, ito na yung dalawang wire na yellow at white na galing stator. So, gamit ulit tayo ng test light. So, para mas masigurado natin na tama yung gawa, di ba? Mas maigi na yung nagdo-double, triple check ka. Okay? So, okay siya sa tester kanina. Masiguraduhin din natin na okay siya dito. Ilagay nyo yung test light sa body ground. Ilagay nyo dun sa yellow or white. Dapat hindi ilaw. Okay? So, hindi siya umilaw pagkapadjak. Okay? Kahit di nakasusi yan, okay lang. So, pag nilagay nyo naman yung test light sa yellow at white, dapat ilaw. Okay? Meaning, yung yellow at white, dapat walang connection sa body ground. Okay? So, ako sigurado na ako na, ano na to, full wave na siya kasi wala na siyang connection sa body ground. Ayan. Pagka umandar naman, ayun. So, malakas yung ilaw, di ba? Kasi mas malakas yung sinusupply niya talaga ngayon. Huwag nyo nang i-rev kasi mapupundi ang test light nyo. So, sapat na yung naka-idle lang, no? Pagka umilaw ng ganun kalakas, okay na yun. So, dito, punta naman tayo dito sa stock regulator niya. So, dito, mayroon kayo makikita ang 4 na wire. Red, yellow, green, at white. Okay? So, ano nga ba yung 4 na wire na yan? Yan yung pag-aaralan natin ngayon at kung paano ba itatap. So, natanggal ko na yung stock regulator na pang half wave. So, dito, makikita nyo, gagamit tayo ng 5 wire or pang full wave na regulator. Okay? Halos parehas lang din naman siya, kaso full wave to at 5 yung wire. So, madali lang yan mga bro, kasi color coding lang naman tayo dito. So, ganyan ko siya i-install. Doon naman yung diagram ng regulator natin. So, hindi na kayo malilito dyan. Meron ng wiring. So, connect na natin yung green to green, ground, negative. Ito naman, sinunod ko na yung positive, red to red. Ayun. So, yung dalawang wire galing stator kanina, yellow to yellow, white to white, kahit magkabaliktaran. Itong dalawang to, okay lang. Okay lang kahit magkabaliktad, basta dyan yung i-connect. Ito namang itim, hanap kayo ng black wire na galing sa susian. Ito, yung black wire na to sa susian. Pwede dyan, or pwede naman dito sa may brake light. So, dyan na lang kayo mag-tap, pwede naman. After nyan, so, isilyado nyo na ng maayos. So, sa akin, ganyan ko siya sinilled. Tsaka dyan ko pinosisyon, okay? So, double check na natin para magkaalaman na kung tama ba yung pagkaka-full wave. So, ayun. Goods na siya sa voltmeter. Pero, syempre, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba nung sukat ng voltmeter na binili natin, tsaka yung multimeter na digital multitester na gamit natin, o digital multimeter. Same lang yan. So, wait lang. Ayun. So, pinapahawak ko sa kapatid ko. Ayan, so may na-measure na kaming 14.8. Okay, so good sign na tama yung pagkakagawa natin. So, tingnan naman natin sa voltmeter kung ano yung marirate niya. So, 14 point. Lang. So, hindi mata nagkakalayo. So, double check natin. Wait lang. Ayun, 14 point. Nakikita nyo yung diferensya. Flashlight natin. Ayun, sa kanya ang reading 14.5. Dito, 14.8. Okay, see the difference? Yan. So, sa voltmeter minsan madaya. Akala mo mababa ang reading. Pero sa tester tayo maniwala. 14.8 oh. 14.5 lang doon. Diba? So, yan yung ano niya. Pero, so, tingnan natin. So, okay na. Ano yung ginawa natin? Full wave na siya.
ito, bumaba yung linya. Meron tayong PDM dito. Nakapasok yan. Kaya pa ito yun. Stable na, 14.8. So ito na nga, palapit na tayo at nailatag na rin natin yung pang headlight switch natin. So ito na yung progress. So malapit-lapit na. Ayan, kita nyo naman, nailagay na rin natin yung driver ng mini driving light natin. Tapos nyan, syempre, nilinis ko na rin tong mismong kaha sa loob. Okay, so ayan, nilinis ko na siya para bago ibalik, malinis naman, no? Nabuksan na rin natin, di linisin na rin. Para matuwa naman yung may-ari, no? Tsaka hindi, sobrang dumi nung, gawa. So, ito na yung almost finish natin na project. So, kita nyo naman, naka-LED na siya. So, ang naggamit natin dyan is yung para siyang Osram Pero hindi siya Osram. Hindi siya yung original na Osram. So, ito yung latag ng wirings natin. Kita nyo naman. Ito yung hollow switch para dun sa natin, dual horn function. So, inayos ko na rin yung mga wirings. So, isang bugkos na lang sila dyan. Ayan o. Kita nyo. Ayan, gumapang yung flexible hose. Tsaka, ito pala yung ginawa kong bracket kasi mali yung nabili naming bracket sa online. Ano siya? Palpak. hindi nag-fit. So, ginawa ko na lang siya ng makapal na bracket. So, sobrang tibay niyan mga bro dahil makapal yung bracket na yan. Tsaka ni-UP ko na lang. So, ayan. Kita nyo, dyan dyan siya naka-tornilyo. Yon. So, ayan. Mapansin nyo. Nakabit na. Ito rin yung PIA horn natin na tig 250 ata. Sa Shopee. So, subukan lang natin. Sana tumagal. Pero iba pa rin talaga yung tunog ng original na PIA horn, syempre. So, yun. May play na rin. Naglagay ako ng bracket extension, no? Kasi bubunggo yan sa kaha pag hindi kayo naglagay ng ganyan. Or kung hindi nyo palitan yung bracket ng medyo mahaba. So, ito yung pagkaka-wirings natin. So, naglagay din ako ng mga additional na groundings para balanse. Syempre, nagpalakas tayo ng positive. Magpapalakas din tayo ng negative. Ayun. So, dito, hindi ko pa naputol yung stock, socket ng rectifier niya. Ito, hindi ko pa siya naputol. So, hayaan ko na lang muna dyan. Tsaka na siguro. So, dito naman dumaan yung mga relay. Ito, Bosch relay, syempre. Ayan, Tapos yung mga protection circuit circuit natin or mga fuse. Okay? Yan yung pang main, pang ilaw, at saka pang busina. So, ito naman yung installation natin dito sa battery. So, ayan may sasara nyo pa. Dito ko nilagay yung relay mga bro kasi unang-una, para mas madaling mag-troubleshoot kung sakali. Madaling magpalit, tsaka hindi siya dumihin, no? So, hindi naman siya ganong naglalagay ng mga kung ano-ano dyan. So, pinaalam ko naman sa may-ari. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, wala namang problema. Kaya, sinuggest ko rin naman na doon na ilagay kasi nga para mas safe. At hindi makalat sa dito, sa So, yun. Yan, sa pag-install ng busina, kailangan may play yan. Para makuha nyo yung tamang, tunog kahit na local. So, nag-install din tayo ng passing switch, voltmeter, ayan, yung headlight switch natin na may park light at headlight. So, ito na nga. Ito yung nakita nyo sa unang part ng video natin. Yun, nakapag-install na rin tayo ng hazard switch. Yun, so, napakaganda. Napakaliwanag, no? So, kung dati, hindi nagagamit ng may-ari yung motor na to dahil nga yung ilaw niya, sobrang hina, no? So, ngayon, kahit paano, siguro, mas lumakas naman na kaysa sa dati. Tsaka stable na. Ayun, wala rin korap yan, mga bro, no? Hindi nag-aagawan yung kuryente dahil sinigurado natin na balanse yung output power ng bawat load. Ayan, kita nyo. Diba? Yung ni-driving light niya. Ayun, so reversible passing din yan. Ayun, diba? So, yung outcome natin. So, kita nyo, nakaswitch na hindi siya nagda-drop.
12.7 pa rin. No? Halos naka-switch na lahat. Pero, hindi siya nag-drop ng 9 to 10 volts. Ayan. So, kapag stock yan, tapos nag-install kayo ng mga ganyan, diba? Hindi nyo full wave. Duda ko kung makuha nyo yung ganyan kaklaseng ano. Yun o. So, partida, naka-idle pa yan. How much more pag umaandar na. So, mas lalakas yung pagkakarga niya o pag-charge. So, yun. Successful yung ginawa natin ngayon mga bro. Yun na. Ito yung headlight niya. Ito naman yung mini driving. Ayan. So, okay din yung busina mga bro, no? So, napakaliwanag na niya ngayon. Yung dating wala halos ilaw. So, ngayon, diba, napakalakas na. Ayan. Yun, no? Diba? So, subukan nyo rin mga bro. Kaya nyo rin to. Yun. Kailangan nyo lang talagang pagtiyagaan, pagsumikapan na pag-aralan yung mga ganitong bagay dahil napakalaking bagay nito pagka natutunan nyo. No? Yan. So, worth it yung pagod natin kasi pagkasoli ko dun sa may-ari, tuwang-tuwa siya. So, dun pa lang, panalo na. So, ito na. Ines-drive ko na siya para masubukan kung okay ba talaga o kung may bibigay para at least alam ko agad kung meron akong papalitan or dapat pang ayusin. Kasi So far, so good. Actually, bago ko i-upload tong video na to is mahigit 3 linggo na mula nung nagawa ko siya. Dahil inobserbahan ko muna at inalam ko kung kakaproblema ba. And kagandahan dahil katrabaho ko lang yung may-ari. Sabi niya sa akin na okay pa naman daw. Wala pang nagiging problema. So, nakakatuwa. Nagawa natin ng maayos. So, sa dulo ng video, papakita ko yung diagram para makita nyo kung paano ba yung ginawa natin. Ito siya. Yun. So, thank you mga bro.